Manganganak na ba siya? Naku, maraming tao rito. Tapos dito siya manganganak. Wala ba siyang kahihiyan? Balita ko, mula siya kay Universidad ng Huaking. Wala siya sa building ng eskwelahan. Wala siya sa dormitoryo. Wala rin siya sa kantina. 10 buwan na, pero hindi nyo pa rin siya mahanap. Suriin ang impormasyon ng lahat ng tao. Kailangang mahanap nyo siya. Walong araw. Muli kong nakita ang langit sa labas ng kulungan. Mama, sa wakas ay nakalabas na tayo. Lily, patawarin mo si Mama. Sa pagpapalaki lamang sa iyo sa loob, doon lang kita mapoprotektahan. Masaya si Lily basta't kasama si Mama. Siya iyon. Siya iyon. Nasaan siya? Habulin niyo siya. Nasaan ang tao? Bakit siya nawala? Tulungan mo ako. May humahabol sa akin. Ang husay mo ring maglaro Ipagpatuloy ang paghahanap sa kaniya. Salamat. Ale, dahil sa ginawa mo kani-kanina lang, pwede akong tumawag sa 911. Anong gusto mong mangyari? Ibalik mo yan sa akin. Subukan mo lang. Bakit ang init ng mukha mo? Nalason ka ba? Hindi naman ito nakakasama ng lubos. Mapapahamak ako. Bilisan na natin kung ganoon. Huminto ka. Huminto ka. President Pei, humihingi po si Second Master ng pinaikling sentensya sa kulungan. 7 taon na ang nakakalipas nang maglakas loob siyang lasonin ako. Ngayon, siguraduhin nyo na hindi na siya makakalabas kailanman. Ituloy ang apela. Opo, President Pei. Siya nga pala, tila may mahalagang sasabihin ng matandang ginang, kailangan niyo po talagang bumalik ngayon din. Shenyu, bakit hindi ka pa nawala sa loob ng kulungan? Anong ginagawa mo rito? Kasalanan mo itong lahat, wala kang utang na loob na anak. Tinapos mo ang buhay ng batang si Sia family, kaya hindi ako nakasal sa Sia family para maging asawa ng isang mayaman. Ang isang katulad mong pahamak ay dapat parusahan ng habang buhay. Ako pa ang pahamak? Ang tunay na masamang tao ay ang hayop na si Sia Haoje? Nararapat lang sa kanya ang nangyari. Noong nakaraan ay nakatakas ka, pero ngayon, tingnan natin kung saan ka pupunta. Walang hiya talaga. Wala kang silbi at marunong ka lang manakit ng babae. Kung matapang ka talaga, sige, subukan mo akong saktan. Ano ka ba? Bakit ko naman magagawang saktan ang isang katulad mo? Ang kapatid ni Huaqing ay hindi ko pa nakukuha. Dahil lang naman ito sa iyo, masamang babae, tinukso mo siya, pagbabayarin kita. Tinukso ko siya? Nararapat ba siya para sa akin? Tanging isang hangal na katulad mo lang? Ang makikipagsabuatan sa chef family para pagbintangan ako sa ginawa mo. 7 taon? 7 taon akong nanatili doon? Napakabuti mo talagang ina. Matagal nang wala ang tatay mo at isinama pa kita kahit pabigat ka lang. Ngayong may tumanggap na sa akin, sinira mo pa ang lahat ng ito. 7 taon? Walang-wala ang 7 taon. Dapat ka nang maglaho. Huwag mong aawayin ang aking mama.
Mama, anak mo ito? Siguradong sa kung sinong lalaki mo ito nakuha noong nasa loob ka, di ba? Ikaw, itakas mo na ang batang ito bago ka malagot. Ang mga taong tulad nyo ay dapat lamang mamuhay sa hirap at mamulot ng mga tirang pagkain sa basurahan. Huwag kang mag-alala. Mabubuhay kami ng mas mabuti kaysa sa iyo na parang peste lang. Sana may tatay si Lily para maprotektahan ang aking mama. Lily, ang tatay mo ay... Ako ay may criminal record. Ang batang ito para sa kaniya. Tatanggapin niya kaya ito? Yin yan. Nagpa-appointment ako para sa'yo sa Chris Andrology Hospital para sa check-up. Pupunta tayo doon ngayon. Ito ay hiningi ko kay leading traditional Chinese medicine expert at ipinalaga, gamot para magkaanak, tiyak na magiging maayos ang lahat, bilis, inumin mo. Ma, huwag na po kayong masyadong mag-alala. Anak, kailan ka ba magpapakilala ng manugang sa akin? Hindi naman pwedeng dahil sa isang babae, mananatili kang walang karelasyon ng 7 taon. Mahahanap ko rin siya. Universidad ng Huaching? Hindi ka nakapagtapos? At may criminal record ka pa? Pasensya na, hindi ka pasok sa mga pamantayan namin sa trabaho. Ang resume na ito? Kung sana nakapagtapos ka lang. Alis? Alis? Alis na. Sino ang kukuha sa isang kriminal na tulad mo? Kay malas naman. Mama, okay lang po ba kayo? Lily? Okay lang si Mama. Siguradong makakahanap si Mama ng trabaho. Ang pay group ay laging naniniwala sa prinsipyo ng kakayahan ng empleyado. Ngayon ay nagbubukas kami ng maraming bakanteng posisyon. Inaanyayahan namin ang mga porsigidong tao na sumali sa amin at sama-samang bumuo ng magandang kinabukasan. Ang pay group ay isang Anong klaseng tao ang hindi makukuha ng pay group? Ikaw na galing sa kulungan. Pasensya na po. Lily, nagugutom ka na ba? Mama, hindi pa po nagugutom si Lily. Lily, maglaro ka muna doon sa gilid. Makakahanap din si Mama agad ng trabaho. Opo. Hello po? Tumatanggap po ba kayo ng janitor? Umalis ka rito. Sa record mong yan, baka pati trapo namin ay nakawin mo pa. Baka naman po pwedeng pakirepasa muli ang aplikasyon ko. Lahat ay gagawin ko. Siya iyon. Pamilyar ang bango niya. Hindi na kailangan. Ay, salamat. President Pay, isang taong may criminal record na nag-a-apply bilang janitor ng kumpanya, hindi ito akma sa imahe ng kumpanya. Palalayasin ko na po siya ngayon din. Huwag na. Kusa na akong aalis. Ang imahe ng Pay Corporation ay nakasalalay sa lakas ng kumpanya at sa kakayahan ng mga empleyado. Ang mang-api ng isang babae, iyan ang makakasira sa imahe ng kumpanya. Siniisante na kita. President Pay, patawad po. Guardia. President Pay? President Pay, nakikiusap po ako. Huwag niyo po akong isisante. President Pay. Samahan mo siya para sikasuhin ang kaniyang pagpasok. Salamat po. Sandali lang. Anong pangalan mo? Shan Yu.
Galingan mo, Mama. Isa, Dalawa, tatlo, apat, 5, anim, pito. Tara na. Bakit ang daming bata? Yinian, hindi ka na magkakaanak? Ang mga ito, mga anak sila ng malalayo nating kamag-anak? Pumili ka ng isa at palakihin mo bilang tagapagmana para kahit papaano ay magkaroon na ako ng apo? Huwag niyo na pong dagdagan ng gulo. Kung ganoon, ngayon din ay hanapin mo ang babaeng pinapangarap at dalhin mo rito? Anak, pumili ka na ng isa para mapalagay na ang loob ko. Ipakilala nyo ang mga sarili nyo. top 1 po ako sa math, Top 1 po ako sa English. Marunong po akong mag-golf. marunong po akong mag-coding, Marunong po akong mag-piano. marunong po akong mga bayo. Ako, marunong po akong gumamit ng sewing machine. Ano? Sewing machine? Teka. Ang batang ito, bakit kamukhang kamukha siya ni Yin Nian noong bata pa siya? Siya na lang ang pipiliin ko. Lumabas muna kayong lahat? Salamat po, Uncle. Simula ngayon, siya na ang iyong tatay at ako naman ang lola mo. Ako, kasi po, kumain lang ako ng 2 kagat ng tsokolate mo. Kailangan ko na bang maging anak mo? Ito na, ibabalik ko na sa'yo. Kailangan ko pang mahanap ang tunay kong tatay. Nasaan ba ang tatay mo? Hindi ko po alam. Hindi ko pa po nakikita ang tatay ko. Uncle, pwede mo ba akong tulungang hanapin ang tatay ko? Anong pangalan ng tatay mo? Hindi ko po alam ang pangalan niya pero mayroon akong naiwan niyang gamit. Lily? Mama, Anak mo ba siya? Oo. Pasensya na. Naabala ko kayo. Sino ang tatay ng bata? Wala na siya. President Pei, maayos po ang paglaki ng mga bulaklak na ito. Ilalagay ko po ang ilan sa opisina nyo. Pasensya na. May allergy sa pollen ng anak ko. Aalis na kami. Sinong nagsabing dalhin ang mga bulaklak dito? Hindi mo ba alam na may allergy sa pollen ang President Peño? Lahat ng bulaklak sa kumpanya, alisin nyo agad. Opo, masusunod po. Napakagaling. Ang batang ito, katulad mo rin, may allergy rin sa pollen. Mama, yung uncle kanina, binigyan ako ng napakasarap na chocolate. Kung babalik si Lily sa kanya, siguro magiging mas maganda ang buhay niya. O Lily, nagpasalamat ka ba kay Uncle? Opo, sabi nung uncle, may 6 na anak siya. 6 na anak? Opo, tinatawag siyang papa ng lahat ng bata. 6 na bata sa loob ng 7 taon? Heto. Siya nga. Shen Yu. Narito. Totoo palang nanggaling na siya sa kulungan. Bakit ba siya nakulong? Ang bata-bata pa niya at ang ganda pa ng katawan niya. Napakadumi niya. Nakuha pang mabuntis. Itong masamang babaeng ito, kahit saan ay nagkakalat. Sino ang nakakaalam kung may sakit ba siya sa katawan? Hindi kami papayag na tumira kasama ang ganyang klase ng tao. Wala na bang ibang bakanteng dormitoryo? Diyan kayo matutulog. Sa banyo? Kung gusto mo, tumuloy ka. At kung ayaw mo, ay lumayas ka na. Para sa isang ex-convict na tulad mo, ang makahanap ng trabaho ay napakahirap na, di ba? Magpasalamat ka na mayroon kang matitirhan. Mama, sarili nating kwarto ito, hindi katulad dati na siksikan tayo. Lily, pangako ni Mama,
Bibilhan kita ng malaking bahay balang araw. Naniniwala po ako sa iyo, Mama. Ikaw ang pinakamagaling na nanay sa buong mundo. Dito, pati dito, at pati na rin doon, linisin mo lahat ng maigi. Pasensya na po. Ayos lang. Anong ginagawa nyo? Bakit pinababayaan nyo si Shen Yu na magtrabaho mag-isa? Asistenteng Chen, nagkakamali po kayo sa amin. Tinuturuan lang namin siya kung paano gawin ang trabaho niya. Kaltas ng isang buwang sahod. President Pei, Simula ngayon, si Shen Yu na lamang ang maglilinis sa opisina ko. Ngayon si Shen Yu na lang ang maglilinis sa aking opisina. Sige po, President Pei. Salamat. ang buong sahod natin para sa isang buwan. Kasalanan ito ng walang hiyang Shen Yu na yon. Turuan natin siya ng leksyon. Pasensya na. Hindi kita nakita. Mama, Lily, may mga pollen dito. Bilisan mo at umalis ka na. huwag niyo pong apihin ang mama ko. Lily, maayos ka lang ba? Pumatol lang naman siya sa lalaki, kaya siya nakulong. Galing na sa kulungan pero hindi pa rin matino. Talagang gusto mo panggandiin si President Pei para may magtanggol sa'yo, no? Shen Yu, bakit hindi ka pa naglilinis? Baka po, mayroon lang siyang ginagawa na naantala siya. Hindi ba gusto ninyong malaman kung bakit talaga ako nakulong? Hindi ba gusto ninyong malaman kung bakit ako nakulong? Sa akusadong si Shen Yu, sa kasalanang pagkapit sa kapahamakan, hinahatulan ka ng 7 taon na pagkakulong, ipatupad ito agad. Walang hiya ka. Lakas ng loob mong saktan ako. Bitawan mo ako. Anong ginagawa ninyo rito? Ang ginagawa niyo? Tulungan niyo ang anak ko. May allergy siya. Nasa panganib siya. Sa lahat ng taon na lumipas, bakit hindi mo ako hinanap? Ikaw, naalala mo na? Ano po ang naging sanhi ng allergy ng pasyente? Pollen po. May allergy po siya sa pollen. Nagkaroon ng pasyente ng allergic shock, bumaba ang kanyang blood pressure, nakuha ba niya ito sa magulang? Opo. Anamanan niya po iyon. Ligtas na po siya ngayon. Sa susunod po, dapat ay umiwas na siya sa mga nakaka-allergy. Salamat po, Doktor. May allergy rin sa pollen si Lily, tulad ko. Anak ko siya. Hindi mo siya anak, Lily. Kung kaninong anak man siya, wala kang pakialam doon. Bitiwan mo ako, hahanapin ko si Lily. Sandali. Anong nangyayari sa'yo? Kailangan kong mahanap si Lily. Ipapaubaya ko kay Asistenteng Chen ang pag-aalaga sa bata? Pumunta ka muna sa doktor. Kitang-kita na may nanakit sa iyo. Sinaktan ka ba sa inyong tahanan? Seryoso ang mga natamo mong pinsala? Tao ka pa ba? Huwag kang mag-alala, labag sa batas ang pananakit sa pamilya. Tatawag na ako sa 911 ngayon din para parusahan ang masamang taong iyan. Hindi?
Aksidente lang akong natumba. Tinatakot ka ba niya? Huwag kang mag-alala. Siya ang boss ko. Pasensya na. May emergency operation. Naka-duty na nurse. Tumulong kayo rito. Gamutin mo ang mga sugat niya. Huwag na po. Huwag kang malikot. Ikaw, Nasasaktan ba kita? Pasensya na. Dahan-dahanin ko lang. Pitong taon kitang hinanap. Sinabi ko sa'yo, papanagutan kita. huwag na ako. Pakakasalan mo ba ako? Kahit pa hindi sa'yo ang bata, gusto mo pa rin bang makasal sa akin? Ikaw ang gusto kong makasama sa kasal at walang kinalaman ng iyong anak doon. Pareho na tayong nasa tamang edad. Sir President Pei, hindi mo kailangang dibdibin ang mga nangyari noon. 7 taon na. Ang mga nakaraan ay matagal nang tapos. Sa ngayon, ang gusto ko lang ay mamuhay ng maayos kasama si Lily. Ako, Anak, ipinag-appointment kita sa tanyag na doktor na si Elder Zhang. Huwag mong kalimutang magpatingin sa kaniya. posible pa nga bang magkaanak ako? Sa kasalukuyang kalagayan ng iyong katawan, 99% ang posibilidad na hindi ka na magkakaanak. Pinapabalik ko na kayo sa dormitoryo niyo para magpahinga? Bakit nandito kayo sa banyo? Dito po talaga ang dormitoryo namin. Dito kayo? Sa ganitong klase ng lugar nakatira? Kayo? Dito ba talaga kayo nakatira sa ganitong klaseng lugar? Masaya na po kami ni Mama basta may matitirhan kami. Hindi mo ba sila nabilhan ng matutuluyan? Kadalasan, naghahanda kami ng matitirhan para sa mga empleyado. Malamang ay may nagka-problema lang sa proseso. Ipatawag mo rito ang dorm manager. Opo, sir. Bakit hindi nyo sila binigyan ng matitirhan? President Pei, babae siyang galing sa kulungan? Sino ang may gustong makasama siya sa iisang kwarto? May kasama pa siyang bata. Napakagulo nito. Maaapektuhan ang trabaho namin kinabukasan. President Pei, kahit papatuloy natin sila rito, ay iiwasan at aapihin din sila ng iba. Kahit saan na kami ni Lily, basta may matutulugan lang kami. Huwag niyo na po kaming alalahanin. Ang kumpanya natin? Hindi ba't may nakahandang pabahay para sa mga nanay na nagtatrabaho? Po? Ay, opo, tama po. Bagong patakran na iyan ng kumpanya. Isasama ko kayo para makita ito. Wow, napakalaki po ng bahay na ito. Mama, makikita ang Oriental Pearl Tower mula rito. Sigurado ba kayo? Natirahan ito para sa mga empleyado? Sigurado po ba kayo? Ito ay bagong patakaran na inilabas ng kumpanya. Ang mga benepisyo ng kumpanya namin ay ang pinakamaganda sa buong Haicheng. Kapag pinirmahan nyo ang kontratang ito, maaari na kayong lumipat dito. Mama, ang komportable po tingnan ng sofa na ito. Sa wakas, hindi na natin kailangang matulog sa sahig. Mama, hindi na sasakit ang rayuma mo. Salamat. Maging masaya sana kayo sa pagtira dito. Kung wala na pong kailangan, una na po ako. President Pei, may kailangan pa po ba kayo? Malapit lang ang tinitirhan ko, kaya hindi ako nagmamadali.
Nakatira lang ako sa tapat, kaya pwede mo akong hanapin agad kung may kailangan ka. Bakit hindi pa dumating ang sasakyan? Mahuhuli na ako. Sumakay ka na. Wag na po, President Pay. Darating na po ang bus, sandali na lang. Babawasan ko ng $100 ang sahod mo kapag nahuli ka. Magkita tayo mamaya. President Pay. Ako na po ang maglilinis. Sa loob ng 7 taon na ito, pumili ako ng 365 singsing, pero wala pa ring tatalo sa init ng singsing na kinuha mo. Matagal ko na iyong naisangla. Nagsisinungaling ka? Eksakto. Ibabalik ko lang ang pagmamay-ari mo. Shenyu, magsama na tayo. President Pay? Malaki ang pasasalamat ko sa iyo, pero sana ay mapanatili natin ang ating distansya. Tayo ay hindi para sa isa't isa. Walang hiya ka na paaga pala ang laya mo sa kulungan. Hayop ka, maaga ka nga palang nakalabas ng kulungan. Oo. Maaga akong nakalaya. Pero hindi mo na kailanman makikita ang anak mo. Walang hiya ka. Dapat kang magbayad sa ginawa mo sa anak ko. Pagbabayarin kita. Isa kang kriminal, paano mo nakuha ang mamuhay ng normal? At manirahan pa sa magandang bahay na ito? Totoo? Mabuti pa ang buhay ng isang katulad ko. Kapag nalaman ito ni She Haoje, kahit wala na siya, sa tingin mo ba ay mananahimik siya? Bastos, paparusahan kita. Sige, subukan mo. Gusto kong maranasan mo rin ang makulong ng 7 taon. Mama, Sige na anak, maglaro ka muna rito ng sandali. May kailangan lang asikasuhin si mama. Pumunta ka na ngayon sa harap ng puntod ng kapatid ko at lumuhod ka para humingi ng tawad. Kung ganoon, paano kung paunahin na kita sa kapatid mo? Ang lakas pa ng loob mong manakit, ikaw. 7 taon. Paulit-ulit ko iyong inisip. Kung wala lang si Pamilya Xie, kung wala ang halimaw na iyon, nasaan kaya ako ngayon? Baka nagpapatuloy ako sa pag-aaral, o baka mayroon akong maayos na trabaho, at siguradong wala sa napakahirap at madilim na kulungan para magdusa. Huwag mong pagmukhaing parang ikaw pang biktima rito. Noong nagustuhan ka ni Xiaojie, isang malaking swerte yon para sa'yo. Pero winakasan mo ang buhay niya, isa kang masamang tao. Dahil ba nagustuhan niya ako? Dapat na ba akong dumanas ng pananakit? At bastusin na lang ng ganoon? Maayos ka lang ba? Sino na namang pakialamero to? Mukhang hindi ka talaga makakatagal ng walang lalaki. Anong klaseng babae ka? Kalalabas mo lang ng kulungan, nakuha mo agad lumandi sa lalaking yan? Ang lakas ng loob mong sipain ako. Alam mo ba kung anong klaseng babae ang pinoprotektahan mo? Hindi lang siya isang kriminal, babae rin siyang walang dignidad. Kung hindi ka matututong magsalita ng maayos, tumahimik ka na lang. Pinagbuhatan mo ng kamay ang tatay ko? Kilala mo ba kung sino ang kinakalaban mo? Kailangan niyo bang ipatapon ang 2 basura na ito? Salamat. Kapag naglakas loob pa kayong istorbohin siya, ako na si Pay Corporation, ay hindi mag-aalangang paalisin kayo sa lungsod ng Haicheng.
Pay, si Pay Corporation? Ikaw si President Pay? President Pei, isang masamang tao si Shen Yu. Bakit mo ba siya pinoprotektahan? Masamang tao? Ang kailangan niyo lang malaman. Siya ang asawa ko, ang asawa ni Pei Yin yan. Huwag kang mag-alala. Ang dalawang iyon ay hindi ka na muling iistorbohin pa. Salamat sa iyo. Tinulungan mo na naman ako. Tungkol sa sinasabi nilang masamang tao, Ang tinutukoy nilang kriminal, President Pei, problema ko ito? Lumalagpas ka na sa hangganan mo. nagkakamali ka ng akala. Ang ibig kong sabihin, wala akong pakialam? Wala akong kinalaman sa nakaraan mo. Pero umaasa ako na ang hinaharap mo ay magkaroon ng kinalaman sa akin. Ikaw, Uncle, saan mo po dadalhin ang nanay ko? Bagay ito ng matatanda na hindi pa maiintindihan ng bata. saan tayo pupunta? Sa tanggapan para sa kasal. Ano? Sa civil registrar. Magpapakasal tayo. President Pei, parang wala naman akong sinabi. Napapayag akong magpakasal sa iyo? 7 taon na ang nakalilipas. Sinabi ko sa iyo na pananagutan kita. Hindi dahil sa awa, kundi dahil. Dahil saan? May bibigay ko sa iyo at kay Lily ang pinakamabuting proteksyon. Ang pagpapakasal sa akin, ang pinakamagandang desisyon na magagawa mo ngayon. Tama ka. Pero hindi ko iyan kailangan. Dito sa Hai Cheng, walang mangangahas na humipo sa taong akin. Gamitin mo na lang ako. Magpakasal ka sa akin? Pwede ba? Hindi mo naman kailangan gawin ang lahat ng ito para sa akin. Kailangan ito. Paumanhin kung nabigla kita. Sakay na. Magsasara na ang civil registrar mamaya. Sa inyong dalawa, magdidiborsyo po ba kayo? Hindi. Ang magpapakasal kami. Ha? Magparehistro muna kayo. Mga sir at ma'am, nakapagpa-premarital check-up na ba kayo? Hindi pa po. Magpatingin tayo para hindi ka mag-alala. Napakalusog ng katawan ng babaeng ito. Pero ang lagay ng ginoong ito ay medyo malubha. Magiging mahirap ang pagkakaroon ninyo ng bata. Ayos lang po, may anak na po kami. Hindi mo ba itinuring si Lily na parang sarili mong anak? Siyempre hindi po. Halata naman po na totoong mahal niyo siya. Huwag kayong mag-alala. Dalaga sa loob ng mahigit 20 taon ko sa pagiging doktor, garantisado ko na ang boyfriend niyo, maliban sa hindi na siya magkakaroon ng anak, ay napakalakas pa rin. Sa ibang aspeto, napakalakas po talaga niya. Hindi po iyon ang ibig kong sabihin. Tara na, magsasara na ang Civil Registry Office. Ito ang aking bank card na ibinibigay ko na sa iyo bilang asawa ko. Hindi mo kailangan gawin iyan. Mamaya, uutusan ko si Asistenteng Chen na ang lahat ng ari-arian ko ay ilipat na lahat sa pangalan mo. Maging ang mga share sa Pay Corporation ay may parte ka na rin. Hindi mo naman kailangan gawin ito. Hindi porket nagpakasal tayo, ay kailangan mo nang ibigay sa akin ang kalahati ng yaman mo. Bilang mag-asawa, ito ang pinaka-basic na dapat gawin. Gusto ko lang na mapanatag ang loob mo. Ito ang magsisilbi mong sandigan. Tara na, uwi na tayo. Mama, talaga bang nagpakasal ka na kay Uncle Pei? Lily, matatanggap mo ba si Uncle Pei? President Pei, liliipat po ba kayo ng bahay? Oo. Sira kasi ang aircon sa bahay ko. Pwede bang makitira muna ng pansamantala? Sira ang aircon?
Hindi ka pa tumawag sa maintenance para ayusin? Baka wala kang telepono. Ako na ang tatawag para sa iyo. Sandali. Mama, Bakit? kasi po, hindi ba kasal na kayo ni Uncle Pay? Oo naman. Ibig sabihin, si Uncle Pay po ba ay ang daddy ni Lily? Oo po. Yung ibang mga bata, ang kanilang papa at mama ay nakatira sa iisang bahay. Bakit hindi po kayo nakatira ni Uncle Pay sa iisang bubong? Pero kasi, Lily, makinig ka muna. Wala nang pero-pero po. Eksakto na si Uncle Pay. Sira ang aircon sa bahay nila. Ganoon na nga, ayos na. Dapat lang ang papa at mama ay nakatira ng magkasama. Kailangan ko pa talagang ituro itong maliit na bagay. Uncle Pay, bilisan mo, pasok ka. Lily, gusto mo ba talaga si Uncle Pay? Gusto ko po. Napakahusay na tao ni Uncle Pay. Kaya niya rin pong protektahan si Mommy. Sana nga si Uncle Pay na lang talaga ang daddy ni Lily. Sige, may sasabihing sikreto si Mama kay Lily. Ano pong sikreto iyon? Ang totoo niyan. Ang daddy ni Lily? Hayaan na muna. Hindi pa ito ang tamang panahon para sabihin sa inyo ang to. Shen Yu. President Pei? Tungkol sa kontratang ito, sabi ng legal department ay may mga bahagi itong delikado, hindi raw po nila kayang gawan ng paraan. Pakitingnan po ninyo. Dito sa bahaging ito, mayroon itong 0.25 na pagkakaiba na nagiging sanhi para ang buong proseso ng gastos at pagkalugi ay mas lalong lumaki. Ganoon nga po pala talaga ang nangyari. President Pei, dating estudyante ni Huaching ang ginang. Gusto mo po bang ipasuri ko siya kung bakit siya nakulong? Huwag na. Kung handa na siya, gusto ko namang galing mismo sa kaniya ang lahat. Sabihan ang marketing department na magpupulong. Kailangang hindi na maulit ang ganitong mga problema. Opo, sir. Ang pulong na ito ay para sa kontrata ng Fu family at bilang panghuling puntos tungkol sa nangyaring pangunahing pagkakamali sa pag-compute ng Customer Lifetime Value o CLV. Anong tatlong aspeto ang dapat pagsamahin? Anong CLV? Ngayon ko lang narinig iyon. Hindi ba masyadong advance ang tanong na iyon? Paano namin iyon malalaman? Wala kaming kaalam-alam dyan. Wala ba talagang makakasagot? Kailangang pagsamahin ang retention rate, discount rate, at annual average marketing contribution. Kahit ako na isang marketing manager, ay hindi masagot iyan. Paano siyang janitress lang ang
nakakasagot? Oo nga. Akala siguro niya ay kasing dali lang iyan ng paglilinis niya ng kubeta. Tama ang sagot niya. Ang sagot niya ay tama? Paano nangyari iyon? Hindi ba tagalinis lang siya? Shen Yu, ipinapaalala mo sa akin ang madalas na sinasabi sa larangan ng pananalapi. Ano iyon? Ang tunay na alpha, sa anumang beta na merkado, ay kayang kumita ng higit sa inaasahan. Napakagaling naman. Kahit pala ang tagalinis sa Pay Corporation ay ganito ka-talented. Anong ginagawa mo rito? Kuya Yin Yan. Siyempre, nandito ako para sa internship ko. Sa Pay Corporation, walang lugar para sa tulad mong pamilya Lin at Binibini. Kuya Yin Yan, hindi mo naman siguro tatanggihan si Lin Corporation, di ba? At isa pa, may dala rin akong malaking kontrata. Bahala ka. Ilan pa kayang sorpresa? Ang hindi ko alam tungkol sa'yo? President Pei? Tapos na po ako maglinis? Kaya mauna na po ako. Tapos na ang meeting. Salamat po, Uncle. Walang anuman. Lily, kung hindi ka sanay, pwede mo muna akong tawaging uncle. Uncle, bakit po mayroon din kayong ganitong klaseng jade ring? Mayroon din po si Mami noon na ganitong ganito. Dahil sa mami mo talaga ito. Pero sabi po ni Mami, sa daddy ko po ito. Bakit lahat kayo ay narito? Sabi ni Lily, ang singsing na ito ay sa tatay niya. Hindi ba sa akin galing ang singsing na ito? Ha? Kasi noon si Lily ay iyak ng iyak dahil hinahanap ang tatay niya, kaya ginamit ko ang singsing na ito para mapatahan siya. Lily, bakit tinapay lang ang kinakain mo? Magluluto agad si mama ng masarap para sa iyo. President Pei, naiwan po ninyo ang inyong seal sa bahay. Naiwan ang seal? Pupunta ako sa bahay nyo. Day off ng asawa ko ngayon at hindi nararapat na pumasok ang ibang tao. Kasal ka na? Sa akin ang usaping ito. Wala kang kinalaman dito. Naistorbo ko na ang asawa ko para ihatid ito rito. Pakiusap, maghintay lang po kayo ng sandali. Walang anuman. Walang anuman po. Maaari kaming maghintay. 10 minuto. Alam ba ng hipag ko kung nasaan ito? Baka gusto nyo pong sunduin ko na lang siya. Narito ka ba para ihatid ang opisyal na selyo? Bakit ikaw ang naghahatid niyan? Hindi ba tagalinis ka lang? Nasaan ang opisina ni President Pei? Pakihatid naman ako roon. Nasaan na ang babaeng iyon? Ano? Iyong babaeng iyon na kung ano-anong paraan ang ginawa para lang mahumaling sa kanya si Kuya Yin Yan at magpakasal ang walang hiyang iyon. Kilala mo ba kung sino siya? Hindi ko alam. Kailangan na ni President Pei ang selyong ito. Maari po bang tumabi muna kayo, Miss Lin? Isa ka lang tagalinis at tinuturuan mo pa ako ng gagawin ko? Hindi ko po sinasadya. Mauna na po ako, Miss Lin. Hamak na tagalinis ka lang at nagagawa mo pa akong balewalain. Nagawa mo akong saktan. Ako siyang panganay na anak na babae ng pamilyang Lin, ang matalik na kaibigan ni Pei Yin Yan simula pagkabata. Ikaw ang unang nanakit. Bilang isang binibini, at pananakit ko sa iyo na isang hamak na tagalinis, wala akong pakialam kahit saktan pa kita. Gusto mo bang sabihin ko kay Kuya Yin Yan na paalisin ka sa trabaho? Hello po, itatanong ko lang po kung nasaan ang opisina ni President Pei sa palapag na ito? Si President Pei ay 10 minuto na. Tumahimik ka. Pasensya na po, Binibini.
Napakahalaga ng selyong ito. At kapag nagkaroon ng problema sa negosasyon, hindi mo kayang harapin ang pananagutan nito. Sa loob ng silid ng pulong kung saan nag-uusap para sa kontrata, naroon ang tatay ko at si Kuya Yinyan. Sa tingin mo, sino ang sisisihin nila? Kahit maantala pa ang usapan tungkol sa kontrata, ang lahat ng kasalanan ay ibabato sa iyo ng mag-isa. Ano ang ginagawa mo? Ayos ka lang ba? Kuya Yinyan, pinahihirapan niya ako. Tumigil ka. Tatay, tingnan niyo ang mukha ko. Si Yueyo ay ang kabataang kasintahan mo na si Sister. Ngayon, bakit mo pinoprotektahan ang isang tagalinis? Nais ko sa inyong ipakilala. Si Shen Yu, ang aking asawa. Ano? Siya ang iyong madam? Hindi ba tagalinis lang siya? Dala ko na ang selyo mo. Dapat tandaan mo itong dalhin sa susunod. Kansilado ang pirmahan. Wag naman po yan. Bata pa at walang alam si Yueyo. Paghihingin ko na siya ng paumanhin kay Madam ngayon din. Mag-sorry ka na. Bilis. Pasensya na po, Hipag. Hindi ko po alam na ikaw pala iyan. Pero sino ba namang mag-aakala na ang CEO ng Pay Corporation na si Madam ay isang tagalinis lang? At least nagampanan ko ang tungkulin ko nang hindi nagdudulot ng kahit anong lugi sa Pay Corporation. Ikaw? Kung hindi pa rin marirealize ng Miss Lin ang kaniyang mga pagkakamali, lahat pati ang mga dating kontrata ay kakansilahin ko na rin. Tingnan mo ang ginawa mo. Magandang araw po, madam. Madam, sa ginagawa niyo pong ito ay parang nasasayang lang ang inyong kakayahan. Ganito ba? Ay hindi ka ba komportable? Medyo po. Ayoko nang maulit ang nangyari kahapon. Kaya inanunsyo ko na sa kumpanya ang pagkakakilanlan mo. President Pei, ang inyong madam ay isang janitress, hindi ito isang bagay na dapat ipagmalaki. Hindi mo na kailangan gawin iyon. Shen Yu, ang iyong talento sa negosyo at kakayahan ay hindi dapat masayang lang. Ako. Ayaw ko namang makatanggap ng espesyal na trato. Binibigyan lang kita ng pagkakataon. Ang iba ay nakadepende na sa sarili mong pagsisikap. Galing ako sa kulungan, mayroon akong record. Ang tanging kaya ko lang gawin ay maglinis. Sinabi ko na noong interview na ang Pay Corporation ay nakatingin sa kakayahan ng tao at wala ng iba. Madam, naipakita niyo na po noon pa ang inyong galing. Hindi babaliwalain ng Pay Corporation ang kahit na sinong may talento. Pero, nirerespeto ko pa rin ang desisyon mo. Sa pagiging intern, tinitingnan ba ang natapos na pag-aaral? Tinitingnan ba ang educational background para sa mga intern? Madam, pwede po kayong mag-report muna sa marketing department. Uwian na. Shen Yu. Miss Lin, may kailangan ka ba? Ilang araw lang ang lumipas mula sa pagiging janitress, naging intern ka na. Magaling ka talaga gumawa ng paraan. Kung wala ka nang sasabihin, aalis na ako. Nag-imbestiga na ako. Pinakasalan ka lang ni Kuya Yinyan dahil lang sa responsibilidad. At isa pa, ang anak mo ay hinding-hindi magiging tunay na anak ni Kuya Yinyan. Isa lang siyang anak sa labas. Mag-ingat ka sa mga sinasabi mo. Hindi anak sa labas ang anak ko. Hindi ba? O sige, sabihin mo sa akin. Sino ba ang tunay na ama ng batang iyan? Sinasabi ko sa'yo, hinding-hindi hahayaan ng pamilyang Pei na may makapasok na isang batang walang malinaw na pinagmulan. Anong pakialam mo? Shen Yu, ikaw at ang anak mo ay palalayasin din sa pamilyang Pei balang araw. Hello?
Ano? Sinasabi mo bang ang batang ito ay hindi kay President Pei? Miss Lin, totoo ba ang lahat ng sinasabi mo? Siyempre naman. Base sa panahon? Dapat ay kay Xiaojie ang batang ito. Salamat sa langit, may magpapatuloy na ng lahi nating mga Xie family. Ikwento mo sa akin ang lahat tungkol kay Shen Yu at may paraan ako para mapalaya siya sa Pei Corporation. Pagkatapos. Huwag kang malikot. Bilisan mo na. Ikaw kaya itong nakakapit sa akin. Bakit pa ang bait mo sa akin? Dahil ikaw si Shen Yu. Dahil naging mabait ako sa'yo, pwede ba akong humingi ng pabor? Sige. Ano iyon? Anong pabor ang hinihingi mo? Mula ngayon, huwag mo na akong tawaging President Pei. Sige. Ano na dapat ang itawag ko sa iyo? Kahit ano, huwag lang ang pangalang President Pei. Sige po, boss. Ikaw talaga. President Pei, may masamang nangyari. May nagkakalat ng balitang isang kriminal ang madam. Hindi maaapektuhan ng opinyon sa internet ang Pei Corporation, pero may mga umaatake sa internet laban sa madam. Gamit ang pangalan ng Pei Corporation, padalhan sila ng sulat mula sa abogado. Sa loob ng 2 minuto, dapat ay wala nang lumabas sa internet na anumang balita tungkol kay Shen Yu. Opo, sir. President Pei, kamakailan ay kumakalat sa internet ang balitang lihim kang ikinasal kay Shen Yu. Totoo ba ito? Bakit niyo po piniling magpakasal sa isang taong may madilim na nakaraan? Tungkol sa balitang isang kriminal ang inyong asawa, alam niyo ba ang tungkol dito? Ang pangalang Shen Yu para sa akin ay kailanman walang kasalanan. Shen Yu. Walang problema. Nandito lang ako. Pei, yan. Kung sasabihin ko ba sa'yo ang nangyari noong 7 taon na iyon, tatanggapin mo pa rin ba ako? Masyado pong mahirap ang 7 taong iyon. Maniniwala ka ba sa akin? Maniniwala ako sa iyo kailanman. 7 taon na ang nakalilipas noong nakilala ni Mama si Xie Guoquan. Gusto niyang makapasok sa pamilya Xie family. Pinabastos ako ng anak ni Xie Guoquan, pero wala silang ginagawa at hinahayaan lang nila siya. Gusto pa niya akong hamakin. At kahit alam ni Mama ang totoo, pinaratangan pa rin niya akong nagkasala. Nahatulan ako ng 7 taon dahil sa pagtatanggol sa sarili. Sa loob ng kulungan ko na lamang buntis ako. Kaya doon ko ipinanganak si Lily. Masama ba ang loob mo rito? Shen Yu. Yung singsing na ayaw mong isuot noon, handa mo na bang isuot iyon ngayon? Opo, handa na ako. Salamat din dahil pinili mong maniwala sa akin. Pasensya na. Nahuli ako ng dating. Walang gustong maniwala sa akin. Sabi nila, nanunukso raw ako ng lalaki. Masyado raw kasing kakaunti ang suot ko. Sabi pa nila ay wala akong hiya. Pinoprotektahan ko lang naman ang sarili ko. Bakit ang sabi ng lahat ako ang mali? Pasensya na. Patawad. Sino ba kayo? Ano ang kailangan nyo? Wala naman akong ginagawang masama sa inyo. Kung hindi lang dahil sa dugong kagaya ng kay Shen Yu na dumadaloy sa iyo, gusto ko na sanang tapusin ang buhay mo. Shen Yu, siya ba ang nagpadala sa inyo? Napakawalang hiya niya. Kung hindi lang kailangan ng bibig mo, sisiguraduhin ko talagang hindi ka na muling makakapagsalita. Siguraduhin nyo lang na makakapagsalita siya sa araw na iyon. Ilayo siya. Opo, sir.
Anong nangyayari? Wala ito. Ito ay, Mukha kang masaya noong oras na yon. noong kakasimula ko pa lang sa Universidad ng Huaching, na may maliwanag na landas at magandang kinabukasan. Hanggang sa, Hindi mo ito kasalanan. At hahayaan kong ang mga nanakit sa iyo ay magbayad. Tara na. Shen Yu, may kapal ka pa talaga ng mukhang bumalik dito sa kumpanya. bilang isang empleyado ng Pay Corporation, bakit hindi ako pwedeng bumalik? Yung tungkol sa record mo, halos ikasira na iyon ng Pay Corporation. Hindi naman siguro maaapektuhan ng Pay Corporation ng dahil lang sa maliit na bagay na yon. Kuya Yan, isa siyang kriminal. Paano magiging asawa ng presidente ng Pay Corporation ang isang kriminal? Napakasama ng epekto nito sa imahe ng Pay Corporation sa publiko, di ba? Tama siya, Boss Pay. Kailangan nyo ring isipin ang kapakanan ng kumpanya. 10,000 empleyado ng Pay Corporation ang umaasa sa inyo. Boss Pay, huwag nyo sanang hayaang dahil lang sa isang babae ay masira ang Pay Corporation. Masasama kaming lahat. Mukhang kayong mga shareholders ay masyadong komportable sa mga posisyon nyo at nagagawa nyo na akong diktahan. Kuya Yan, ginagawa lang namin ito para sa ikabubuti ng Pay Corporation. Salamat sa pag-aalala, Miss Lin. Pero baka mabigo ka lang. Anong ibig mong sabihin? Tingnan nyo ang balita sa internet ngayon. Tapos na ang muling pagdinig sa kaso ni Shen Yu at sapat ang mga ebidensya. Idineklara na si Shen Yu ay maling nakulong 7 taon na ang nakararaan at makakatanggap ng $1,665,000 bilang danyos. Narinig nyo na ang lahat. Walang sala ang asawa ko. Ito. Paano ito nangyari? Sabi mo ay para sa ikabubuti ng Pay Corporation. Pero nagpakalat ka ng usap-usapan tungkol sa asawa ko sa internet para sirain ang dangal ng Pay Corporation. Miss Lin, ano ba talaga ang balak mo? Kuya Yan, hindi ko sinasadya. Alang-alang po sa tatay ko. Patawarin niyo po ako sa pagkakataong ito. Huli na ang lahat. Lin Manyue, anong kalokohan ito? Bumalik ka na agad dito. Huwag ka nang magpahiya. At pati na rin kayo. President Pay, nag-alala lang naman kami kaya kami nagkagulo. Tanggalin sila sa kanilang posisyon sa Pay Corporation. Opo, sir. Shen Yu, ngayong wala ng tao sa kumpanya, ang mga trabaho nila. Ako na ang bahala sa lahat. Sige, Tulungan niyo ako. Tulungan niyo po ako. Saklolo, pakiusap, parang awa mo na. Tulungan niyo ako. Ling Kyuhong, Alam na ni Mama na mali siya. Patawarin mo na si Mama. Dahil sa kasalanang pagsisinungaling, hinatulan ako ng 3 taon. Gumawa ka po ng sulat para mapatawad ako. Nagmamaawa ako sa iyo. Ayaw kong mapunta sa loob. gusto mo akong gumawa ng sulat para mawala ang parusa mo? Sinasabi ko sa iyo, hindi mangyayari iyon. Pero ako pa rin ang nanay mo. Pinaghirapan kitang palakihin sa loob ng 20 taon. Ang 20 taon na iyon ang nagpakita sa akin na hindi ka karapat-dapat maging isang ina. Simula noong araw na ikaw mismo ang nagpakulong sa akin, hindi na kita kinikilalang ina. Ikaw. dalhin na siya sa presinto. Opo. Mabubuhay ako ng maayos kasama si Lily at magiging isang mabuting ina ako. Ikaw ba si Shen Yu? Mrs. Zhao. May $8 bilyong sa loob nito. Mama, hindi na po ba tayo mahal ni Lola? Gusto niyo po bang kunin ko ang pera at umalis na? Kunin mo ang pera. Nakikiusap ako sa'yo. Huwag mong iwan ang anak ko. Sa loob ng 30 taon, ngayon lang ako nagkaroon ng manugang at biglang nagkaroon pa ng ganito kalaking apo. Isa itong napakalaking biyaya. Masyado bang kakaunti ang pera? Naghanda pa ako ng ibang regalo para sa inyo. Huwag mong iiwan si Yan. Ito ang alahas na kabibili ko lang. Ang liwanag ng alitaptap, iisa lang ang set nito sa buong mundo. Bagay na bagay sa iyo. Ipinagawa ko ito sa sikat at mahusay na artisan na nagkakahalaga ng bilyon para sa proteksyon. Sana ay laging ligtas si Lily.
Naghanda rin ako ng mga damit para sa inyong mag-ina. Napakaganda ng manugang ko. Napaka-cute naman ng apo ko. Tiyak na magiging maganda ang itsura nyo sa suot nyo. Naghanda rin ako ng ilang dosenang mga bahay at lupa. At sa pagkakataon na ito, ibinanili ko rin ng ilang amusement park si Lily. Napakagarbo po nito, hindi po namin ito matatanggap. Ikaw ang manugang ng ating pamilyang Pei at nararapat lang ito sa iyo. Pero, Regalo ito ni Mama, kaya tanggapin mo na. Lily, gusto mo bang lumabas at makipaglaro kay Lola? Mama, maaari po ba kaming lumabas ni Lola para maglaro sandali? sige, pumunta na kayo. Ay nako. Napakabait na bata. Sana ay tunay na anak na lang siya ni Yin Yan. Lola, mag-iingat ka. Ang anak ko kay Xie family ay hinding-hindi pwedeng kumilala ng ibang tao bilang ama. Sino ang mag-aakala na mababaliktad ang kaso ni Shen Yu at pati ang pamilya Lin ay tuluyan ng nalugi? Kukunin ko na ngayon ang anak ni Xiao Jie. Pero, President Pei, Huwag kang mag-alala. Gustong-gusto ni Mama si Lily. Hindi naman ako nag-aalala. Gusto ko lang magtapat sa'yo. Sa totoo lang, si Lily ay... Anak, may dalawang hindi kilalang tao na dumating. Gusto nilang kunin si Lily. Kapag may masamang nangyari kay Lily, hindi ko kayo mapapatawad. kami ang hindi magpapatawad sa iyo. Nag-utos na ako na magpa-DNA test. Paglabas ng resulta, kukunin na namin si Lily. Sobrang daming nawalang dugo sa pasyente at kulang ang supply sa blood bank. Sino sa inyo ang may B-type na dugo? Sino ang pwedeng mag-donate agad? Doktor, ang sa akin na lang. Ako ang lolo ng bata. Wala ba kayong alam sa medisina? Hindi namin inirekomenda ang pagsasali ng dugo mula sa kamag-anak. Ang dugo ko na lang ang kunin nyo. Pareho kami ng blood type. Hindi pwede. Huwag kukuha sa kanya. Iligtas muna natin si Lily. Sige, sumama ka sa akin. Hindi pwede. Hindi pwedeng kumuha sa iyo. Ikaw ang tatay ng bata. Anong sinabi mo? Ang Lily ay tunay na anak ni Yin Yan. Siya sa ating mabuti ang profile ng lahat ng empleyado sa Pay Corporation. Lahat ng may type B na dugo ay papuntahin agad dito para mag-donate ng dugo kapalit ng bayad. Hindi ito posible. Ang bata ay siguradong kay Xiao Jie. Wala kang hiyang babae ka. Gusto mo pa kaming loohin. Hindi niya man lang ako hinawakan. Kung ganoon ay lalong hindi ito kay President Pei. Hindi pa kayo magkakilala nung panahon na iyon. Anong pakialam mo sa mga bagay sa pagitan namin ng asawa ko? Hindi maari. Hinding-hindi ito mangyayari. Ito ang resulta ng inyong DNA test na nagpapakitang wala kayong anumang kaugnayan. Ikaw. May gana ka pang saktan ng mga tao ko sa harap ko? President Pei, ako. Walang anumang koneksyon si Lily sa inyo. Ano pang ginagawa niyo rito? Aalis na po ako. Aalis na po kami ngayon din. Maayos ka lang ba? Bakit mo ako pinagsinwalingan? At sinabing hindi ko anak si Lily? Ayaw kong tanggapin mo kami dahil lang sa responsibilidad. Shen Yu, hindi mo ba alam kung gaano ko gustong alagaan ka at si Lily? Napakabata mo pa. Talagang gusto ka namin at gusto namin si Lily. Ligtas na ang pasyente, ililipat na siya sa normal na ward para obserbahan. Huwag kang aalis. Pitong taon kang nagpanggap na matatag. Ngayon alam ko nang napapagod ka rin. Kailangan ako ni Lily. Kailangan mo rin ako. Lily? Mama, ayaw ko pong makuha ng mga masasamang tao. Huwag kang mag-alala, Lily. Hindi hahayaan ni Mama na makuha ka ng mga masasamang tao. Mama, nasaan po tayo? Nandito tayo sa bahay ng papa mo. Papa? Si Uncle Pei po ba ang papa ko? Oo. Siya ang papa mo. Yehey, may papa na si Lily at ang papa ko ay si Uncle Pei. Ang galing ng papa ko. Ngayon, puntahan na natin si Papa. Gusto mo ba? Opo.
Papa, Lola, Mabait na bata. Sa wakas, ay magkakasama na uli ang pamilya natin. Halika na at kumain. Anong nangyari? Wala ito. Alam kong may pinagsisisihan ka pa. Matagal ko itong hinanap, akala ko ay nawala na. Nasa iyo lang pala ito. Gawin mo ang anumang gusto mong gawin. Susuportahan kita habang buhay. Pero, Lily, gusto ko pa ring magsikap na maging mabuting ina. Bago ka maging isang ina, dapat unahin mo ang iyong sarili. Saka ka palang magiging sinuman para sa iba. Mama. Mama, happy graduation. Happy graduation, mahal ko.